Ating kasama po na sa ating linya, Commissioner ng Bureau of Customs, si Commissioner Ariel Nepomuceno. Commissioner Nepomuceno, sir, good morning po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB, Commissioner. Good morning po, Carly, at sa ating mga kababayan. Magandang umaga po. Pasensya na po sa istorbo, pero nangamba ako na Okay nakita ko lang sa po. nakita ko sa 24 oras kagabi yung dami nitong mga illegal cigarette na nasabat po dyan sa Mandawi City, Cebu. Mukhang parang, kung di nagkakamali, last year na pag-uusapan na natin ito, Commissioner, na mukhang matindi itong panunubok sa ating kapangyarihang tugisin itong mga gantong uri ng mga produkto na pinapasok. Hindi lang illegal, kung hindi ang produkto, hindi ho tayo nakatitiyak kung talagang yung po'y sigarilyo na gawa sa dahon ng tabako. Yung iba yata kung ano-ano mga dahon, kung anong kemikal lang ang dudod, kaya pag sinunog mo, pag tumama sa balat mo, makati na masakit Commissioner. Tama po. Ganito po ang nangyayari ngayon. No? Dahil maigpit po talaga tayo sa mga international ports na binabantayan po ng Bureau of Customs. Yung mga gustong magkaroon ng negosyo na illegal sa sigarilyo, meron na silang mga iba't ibang para na sinusubukan po tayo, ang ating pamahalaan. No? Ulitin ko po, unang-una, yung pumapasok sa international ports dati, nahihirapan na sila ngayon, kaya gumagawa sila ng ibang paraan. Ang pangalawang paraan nila, yung pag-manufacture na po na illegal, walang permits, walang standards po yan. Yan naman po ay nakita natin mga kababayan, nahuli po natin marami sa Pampanga, sa Tarlac, yung illegal manufacturing. Itong nahuli po natin sa Mandawi, ang initial report po sa amin yan ay yung tinatawag na high sea smuggling. High sea smuggling. Doon sa malayong parte ng dagat, malayo mula sa ating pangpang, mayroong malaking barko na galing sa international waters at ibababa naman nila doon sa mas maliit na barko na lokal. Yung maliit na barko na po yun ang papasok sa Pilipinas, kaya hindi yan pumapasok sa international ports dahil pumapasok yan, nagbababa ng sigarilyo sa local ports. Yun po ang nangyari dyan sa Mandawi. Yun nabanggit niyo po, Ka-Orly, na yung mahigit yung 26 na containers, yan ay parte lamang po, pangatlong operasyon na po namin yan. 26 pala ito? Ng NBI. Commissioner, maputol ko po. 26 pala ito, hindi 36 26 container 36. Ang kabuuan po, lahat-lahat po, 59 na po yun. Halos 6 na po yun, 59 na po. Ano to? Pag pinagsama-sama. Ano to? May pananagutan pa dito itong private port owner sa Mandawi City, at bukod sa kanya, meron ho bang iba pang mga person of interest na tinutukoy ho ngayon ng NBI, Customs at mga otoridad? Meron na po. Ganito po yan. Yung intelligence report kasi sa simula, yung unang dalawa galing sa NBI direkta yon. Yung pangatlong intelligence report galing na po sa mismong tauhan namin sa Customs. Ngayon, pag ginamit po natin yung mabagsik na batas ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, lahat po yan magiging persons or companies of interest. Ibig sabihin, bukod po doon sa mga tauhan na direkta ng nahuli po, yun pong may-ari ng yarda, may-ari ng barko, may-ari ng mga trucks na ginagamit, yan po ay magiging persons of interest. So, dyan namin kailangan po talaga NBI, sila naman po ang may kakayanan na tingnan hanggang dulo, hanggang simula, kung sino talaga nasa likod nito, sinong operator, sinong financiers. Dahil nga po, Ka-Orly, hindi naman po titigil itong gantong negosyo. Napakalaking negosyo po ito, napakalaki ng kita nila. Kailangan ang mahuli dito mismo, yung nasa likod. Dahil kung mahuhuli lang natin lagi yung mga tauhan, mga ordinaryong mga trabahador lang yan, naghahanap buhay, di naman din nila siguro alam na walang lisensya yung mga boss nila. Kaya makita ho natin dito talaga sino yung nasa likod. Napakalakas ng loob. Nilagay sa container van. Ibig sabihin, talagang malakihang operasyon po ito. Malaki po yun. Meron bang connection na nakikita po ang mga investigador sa ilang maaring opisyal? Yan man ay LGU man yan, o maaring law enforcement man yan, o maaring opisyal ng gobyerno sa national level, Commissioner? Sa ganitong kalaki ho ng operasyon, hindi ho tayo magugulat na meron po. Yan po ang talagang mission ngayon ng grupo po ni Director Melvin Matibag ng NBI. Kailangan matukoy po talaga, tama po kayo. Hindi naman nung maglalakas ng loob kung sila-sila lang po yan. Again, napakalaking negosyo nito, napakalaking pera, napakadaling gumawa po ng koneksyon at proteksyon. Kaya lang, inuulit natin, napakahigpit po ng bilin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na talagang labanan itong ganitong smuggling dahil
ano po ito, agricultural smuggling. Apektado po nito ang ating mga magsasaka na involved dito sa legal sana na industriya. Apektado po ang hanap buhay ng mga lehitimong negosyante. Ito po ang nawalan tax dito kung ito sana illegal. Mm. Sang-ayon sa BIR kahapon, hindi rin po bababa ito ng sa kanilang computation, mahigit halos aabot ng 10 bilyon Mhm. Parang ang ang halaga ng buwis. opo, yung duty. Meron kasing excise tax po yan eh. Mm. Kami po ang direct sa customs, so kung yan ay legal sana, halos 1 billion sana yung makokolekta namin dyan. Mm. So balit ang BIR, kung yan ay locally manufactured naman, sabi nila ay halos 10 billion sana ang kinita ng pamahalaan dyan. Mm. Kaya lang bukod po sa hindi kinita, yun na walang pondo dyan, ang yun nga, tama na banggit nyo, hindi po tayo nakakasiguro kung ano laman po niyan eh. May mga chemical ho yan. Ang Oo. problema ho natin, hindi po alam yung mamamayan kapag bumibili sila ng sigarilyo, kung yan ay peke, kung yan po ay illegal, pag yan po ay nasa mga sari-sari store na. Oo nga po eh. Ang malungkot nito, minsan makikita pa natin binibenta itong mga illegal cigarette sa publiko, malapit sa munisipyo, meron pa nga iba malapit daw ho sa mga police station. Pero ang alam ko naging maigting na ang kampanya ho dyan ng PNP. Mga iba matutukoy natin kung saan makikita itong mga illegal cigarette. Nabebenta ho kasi ito ng mura. Ayaw nilang bumili Tama po. nung talagang legal na pinapayagan na nga kay Manigirillo at meron mga panawagan tigil ng painigarilyo ng gobyerno. Ito pa bibili nila, Commissioner. Oo, yun nga po problema natin. Kaya kailangan tulong-tulong talaga rito. Mhm. Ang BOC, kahit ano pong pagsisikap ang gawin po namin, kailangan namin ng tulong ng iba't ibang ahensya, lalong-lalo ng PNP, tama ho kayo. Pagdating na ho sa mga LGUs, kailangan ho pagtulong-tulungan ho yan, ang BIR. Mm. Yung pang-apat nga po na paraan ng ating mga kalaban, ng mga smugglers, nagpapasok po sila doon sa mga tinatawag na backdoor. Mm. Naglalanding po yung kanilang mga malalaking lancha, ang tawag po doon, Junkong, Mm. diyan sa Junko. backdoor ng Pasilan, Sulu, Tawi-Tawi. Naging malakas na loob nila hanggang Bataan, Batangas, Mindoro. Kaya lang, madalas nahuhuli naman din po sila, Kaya lang, hanggat hindi nila nakikita siguro may nakaposas at nakakulong, hindi sila naniniwala. Subalit lingid sa kaalaman nila, meron na pong 9 na kaso ng agricultural smuggling na naisampa po ang BOC. Siyempre may proseso lang ho yan hanggat yan ay makonvict. Hindi pa nila nakikita siguro na may nakakulong. Pag nakita nila may nakakulong na dyan, palagay ko magtatanda na po sila. Buti binanggit niya yan. Ano tong siyam na kaso ng agricultural smuggling na sinampaho ng Bureau of Customs? At Halo-halo na po yan, yung mga nagpasok po ng illegal na mga meat products, sigarilyo, okay. yung mga onions, yung mga ganun po, So mga pwede idagdag sibuyas, ito nagpasok halo-halo na na ito. po yan. Ang kabuuan na sampahan na po namin nung nagsimula ako na maging commissioner nung naka-1 taon na rin ako, Ka-Orly. Mhm. July 1 last year po ako na namuno ng Pa. customs. Oo, last year pala. 84 na kaso na ang mga naisampa po natin. Ba, 84 cases na po. bukod pa to yung binanggit mo nung huli nagkausap tayo ng mga ahente ninyo, ginasuhan din na involved sa agricultural smuggling, Commissioner. Tama ba yan? Tama po, hindi nga po ako masaya doon, nalungkot ako dahil hindi naman po maiwasan at talagang kailangan gawin ko po yung aking tungkulin. Meron po kaming 9 na tauhan na i-recommenda rin po natin. Siyam. Nasa siyam po na tauhan po natin na yun nga, nadamay ho sila dyan. Sana madala na po yung iba nag-iisipan ng di maganda. Dahil seryoso naman po talaga tayo na pagbutihin yung ating trabaho. Sana huli na yon sa mga magiging involved dito sa ganitong hindi magandang trabaho po. Sa inyong paliwanag, Commissioner, parang malaking malaking pagkalugi, maraming buwis na apektado dito sa pamamayagpag ng mga smuggling nito na inyo pong tulong-tulong na nilulutas o pinupuksa. Oo, Kumusta naman ang epekto nito sa kita, koleksyon ng Bureau of Customs? Maganda naman po dahil po siguro na marami naman po tayong tao sa Bureau of Customs na gusto naman magtrabaho din po ng maayos. May mga pamilya din yan. Gusto Kasi naman baka namin kaya lahat ako ng pamilya natanong po yan, namin ay... Commissioner, kaya ako natanong yan, baka kasi
Baka kasi may sangkot din minsan dito sa illegal cigarette eh. Meron ba kayo nakikitang pangangailangan ng investigasyon tungkol diyan, Commissioner? Um, Nasa sa kanila po yun. Kami naman po ay handa kung may investigasyon po diyan. Mhm. Maganda nga po baka masuportahan pa ho nila kami sa pondo dahil budget season na ngayon ano. Opo. Kailangan ho namin ng tulong upang tayo makapag-invest pa doon sa mga halimbawa scanning machines. At kung ako nga po ang tatanungin, dapat may kakayanan na po ang Bureau of Customs ng sarili po naming yung tinatawag po nating Maritime Command. Dahil sa ngayon, Puwede. umaasa lang po kami sa ibang ahensya. Oo. Ibig sabihin, Coast Guard. ah sa Coast Guard, sa Navy, nakakatulong naman po sila. Kaya lang Mm. marami rin po silang gawain, marami rin po silang pagsubok na hinaharap. Kami nakikiusap lang sa kanila. Samantalang meron po tayo, alam naman po natin lahat, meron po tayong mahigit 7,000 mga islands. Mahirap pong bantayan ng BOC lang po yan. No? Mm. So, kailangan po ng mas maganda pong kapasidad. Mm. Meron po, sa ibang bansa ho, gano'n na po eh. Meron po silang sariling maritime command. Kung kami pagtitiwalaan po dyan, masisimulan natin ma-develop po yan. Alright. Panghuli na lang siguro, Commissioner, meron na ho bang development yung investigasyon ninyo dun sa nasabat naman ng mga sibuyas na nabubulok na dito po sa Port of Manila ho ba yun, Commissioner? At ang uling balita ay yung importer pinapahanap ninyo, yung nagpasok dito pinapahanap ninyo at posibleng kaso. Ano na ho development po doon? Tama po. Sa ano po yan? Sa Maynila po yan, sa MICT, sa Mhm. Manila International Container MICP, Terminal. Ano. okay. Ang ano po dyan, ang halaga po niyan, kung di ako magkakamali, kasi ang dami na po naming mga nahuli, no? Yan pong nasabat po natin na yan, ay iba po kasi ang sitwasyon yan eh. Yan po ay may permit. Nagbayad po sila ng 9 million plus. Tama po yung kanilang binayarang buwis, yung taxes, yung demorahe po nila. Um, ano po meron silang permit, tapos 72,000 plus bags po yan, ano? 650,000 kilograms Mm. ng red onions galing ng China. Mm. Iniwan po nila yan dahil ayon sa kanila, natukoy na po namin ang pangalan po ng consignees, M2000 IMEX. No? Mm. Ang paliwanag po nila, iniwanan nila yan dahil kapag inilabas pa ho nila ng pantalan, malulugi na raw po sila. Mm. Panibagong krimen po yon. Hindi po ang naging krimen nila is smuggling eh. Hindi pala Kaya nakala. nakikipag-ugnayan po kami sa Department of Agriculture, nandun Oo. nga po rin si Senator Kiko Pangilinan, Mm. na maaari lang naman po, no, teorya po ito, na maaaring ito ay isang kaso ng oversupply po naman Mm. ng mga Tama po. na-import. Kaya lang ayokong pangunahan po ang Department of Agriculture. Sila po Sila po bahala yung diyan. higit na Tama. sila Tama po naman. yung Oo. sila po yung higit na nakakaalam kung sobra talaga o hindi ang Mm. importasyon. Yun po yung nabanggit po ni Senator Kiko, no? Mm. Anyway, Commissioner, kami makikibalita dito para na rin sa kapakanan natin mga local producer at siguro marapat lang yung plano ninyo. I-recall lahat ng mga permit na ibinigay o yung mga pahintulot na makipag-ugnaya o gumawa ng ganitong uri ng transaksyon sa gobyerno, sa Bureau of Customs ng mga consignee, mga importer, pati mga warehouse operator na siya nagiging dahilan na buti nga kahit paano maluwag-luwag ng ating mga warehouse Commissioner, mukhang kinakailangan sa tingin niyo i-review, i-recall lahat ng binigay sa kanilang permit at lisensya, ano po? Tama po. Meanwhile, habang di po nangyari yun, lahat po ng nagkaroon po ng pagkakamali, automatic po sinususpindi ko po yan. Yun. Ano? Mm. Ah, maganda nga, nabanggit nyo nga po Hihingi ako ng tulong eventually sa mga LGUs. Makikipag-unayan ako kay na Mayor Zamora, kay Mayor po ng si Mayor din naman Mhm. ng LGU, ng local yung Municipalities Association at ang City Association po natin mga mayors. Ganito po ang hihilingin ko po sa kanila, sana kapag yung mga kumpanya na nahuli na namin, na napatunayang may paglabag sa batas, sana wag na nilang bigyan ng mga business permits Ah. para tulong-tulong po kami dito kasi magpapile lang ulit sila ng bagong kumpanya. Ang gagawin naman po ng customs, bibigyan po namin yung LGU ng kopya doon sa kanilang jurisdiction upang malaman nila sino sa mga constituents nila ang nagkasala sa batas ng ating customs Mm. upang wag na nilang suportahan din naman po sa wag na nilang bigyan ng mga permiso ng mga pagnegosyo Oo. para tulong-tulong lang po. Mabigat po ito suliranin nila.
Mabanggit ko lang ho, ang smuggling problema ho yan ng buong mundo, hindi lang ng buong Pilipinas, ano? Mm. Kaya't kailangan tulong-tulong po tayo talaga. Maganda yan. Biruin nyo, hinahabol nyo, tapos bibigyan pa ng business permit ng mga local government unit dahil number one contributor sa election ni Mayor o ni Governor. Maganda sigurong ipaabiso rin sa kanila. Commissioner, Ah, maraming salamat sa inyong binigay na impormasyon at pagsagot sa mga katanungan na yan. Mag-ugnayan po ulit tayo para po matapos na itong mga napapalusot ng illegal cigarettes. Sabi niya nag-text dito, ang pangit nga ng lasa niyan. Hindi kasi tobacco leaf pala yan. May nagbagit dito, down daw ng gabi. Kala ko ka, oo, papaya eh. at saka delikado po yun. May nahuli po kami vape products, vapes dito sa Oo. Valenzuela. Mahigit Oo. 2 billion po yung halaga. Pinatesting namin sa Department of Trade and Industry. Nalaman po nila na yung chemical na nandun, industrial chemical. Nako po. Delikado po yun. Delikado. Anyway, Commissioner, sa ulitin po. Good luck, sir. At maraming salamat sa inyong binigyan ng pagkakataon sa ulitin po. Thank you, sir. Salamat din po, Ka-Arlie, at sa ating mga kababayan. Good morning po. Maraming salamat, Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ang inyo pong napakinggan.